Ano kaya ang gagawin ni Lauro sa pagkakataong yon na makilala niya si Melba? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy. Magandang araw sa inyong lahat. Mga giliw naming nagliham kasaysayan na ipinadala ni Mirna. Dito sa ating dula, ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna. Dito sa ating dula. Love and Memories. Pumayag si Celia na makipagtanan kay Lauro dahil tutol nga ang kanyang ina. At kung tumatawag sa akin, sinasabi na masaya siya sa piling ni Lauro. At may pagkakataon din na naiinggit si Mario. At kung pwede, magpakasal na kaming dalawa. Pero hindi ako pumayag hanggang dumating ang araw ng panganganak ni Celia. Celia, babae ang anak natin. Malusog at kamukhang kamukha mo. Lauro, huwag mong pabayaan ang anak natin ha. Hindi ko na siya maalagaan. Kaya ikaw na ang bahala sa kanya. Celia, huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan ka namin ng anak natin. Hindi ko na kaya, Lauro. At mahal na mahal kita. Ha? Celia? Anong nangyayari sa'yo? Celia! Doktor! Doktor, tulong! Ang asawa ko! Doktor! Lauro, anak! Hinay! Si Celia, parang hindi na huminga. Patay na siya. Nahirapan si Inay. Hindi niya kinaya. Nawala na naman ang babaeng nagmahal sa akin. Bakit ganitong kapalaran ko? Anong kasalanan ko? At hindi nagtatagal sa akin ang minawal ko. Bakit? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life go. Ang walang hiyang Lauro. Siya ang may kasalanan. Alam niya na tutol ako sa kanya dahil may nunal sa tuluan ng luha. Pero hindi naniwala ang anak ko. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Buhay niya ang kapalit sa pagmamahal niya sa lalaking iyon. Kaya kailangan na makaganti ako para sa aking anak. Hindi sana siya namatay kung hindi siya itinaanan. Sana makarma ang taong iyon sa nangyari sa aking anak. Sana mawala na rin siya sa mundong ito para wala nang mapahamak. Sana! Huwag mong masyadong iisipin ang nangyari kay Celia. Yun na siguro ang guhit ng kanyang kapalaran. Inay, ako ang sinisisi ng kanyang ina. Dahil daw sa aking sinyal. Pero di naman totoo yan. Nagkataon lang siguro ang nangyari kay Celia. Anong nagkataon na sinasabi mo? Totoo yun. May nakita ako na ganyan sa nunal mo. Ayun, laging namamatay ang minamahal niya. Alam mo, ikaw ang sinisisi ng kamag-anak ni Celia. Kung hindi mo siya itinanan, ay buhay pa sana siya. Kaya't mag-ingat ka. Baka matsambahan ka at kung ano pa ang gawin sa'yo.
Mahal ko si Celia, Inay. Ngayon na nawala na siya, wala na akong silbi. Kaya mas mabuting mamatay na lang ako. Ha? Nako, Laura, nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Inay. Masakit sa akin ang nangyari kay Celia. Bakit pinawi ng Diyos sa akin ang mahal ko? Tama na yan, anak. Huwag ka nang malungkot. Marami pang babae dyan na pwede mong ipalit sa kanya. Hindi ko siya pwedeng palitan, Inay. Dahil mahal na mahal ko siya. Ay, tanga ka ba? Mahal ko. Alam mo na namatay na siya. Eh di kailangan mo na siyang palitan. Eh nababaliw ka na, Lauro. Nababaliw ka na. Oh, pare, buti naman. Nagpunta ka dito sa bahay. Ano? Inom na tayo. Oo, pare. Kailangan kong uminom para makalimot. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Binawi na ba ng nanay niya si Celia? Ganun ba? Wala na si Celia. Binawi na ng Diyos ang hiram niyang buhay. Kaya napakalungkot ng buhay ko ngayon, pare. Kaya sige, mag-inuman tayo para kahit sandali mabawasan ang kalungkutan ko. Alam mo, pare, talagang ganyan ang buhay dito sa mundo. Ang oras mo na. Oras mo na. Eh, hiram lang naman ang buhay natin dito eh. Wala tayong magagawa. Kundi tanggapin kung anong gusto ng Panginoon. Siyempre, pare, masakit pa rin para sa akin. Kaya gusto kong maglibang para makalimot. Kaya tulungan mo naman ako, pare. Oo, pare. Kahit hindi mo sabihin yan, talagang tutulungan kita. Dahil matalik kitang kaibigan. Nung pa man marami kang naitulong din sa akin. Kaya, ngayon, ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Dapat lang naman na tulungan kita sa abot ng aking makakaya. Sige, pare. Dali lang, ha. Kukuha muna ako ng pulutan natin at alak para makapag-jamming naman tayong dalawa. Sige, pare. Hintayin kita rito. At gusto kong uminom para makatulog ako. Sana hindi na ka masyadong malulungkot. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Oh, Mario, ano bang nangyari sa'yo? At malungkot ka. Kung kasi, Mirna, siguro, hindi mo pa nababalitan ng nangyari kay Celia. Ha? May nangyari kay Celia? Ano yun? Sabihin mo kagad. Dahil matagal nang wala akong balita sa kanya eh. Alam mo, si Celia ang kaibigan mo. Wala na siya. Ha? Patay na. Ano? Ang ibig mong sabihin, wala nang kaibigan ko. Hindi. Hindi. Oo, Mirna. Namatay si Celia sa panganganak niya. Bakit kasi hindi nakinig sa akin yung kaibigan kong yun? Sinabi ko na sa kanya na iwasan na ang Lauro na yun, pero pinagpilitan pa rin ang gusto. Mirna, huwag mo namang sisihin si Lauro. Hindi naman niya kasalanan yun eh. Bakit nangyari yung kay Celia? Kagustuhan ng Diyos yung nangyari. Hindi. Inabihan ko ng kaibigan ko na may masamang mangyari sa kanya. Pero ipinilit pa rin ang gusto na ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa walang silbi na lalaking yan. Mirna,
Merna, anak, parang namugto yata ang iyong mga mata. Anong nangyari sa iyo? Inay, ang kaibigan ko pong si Celia, namatay na ho. Ha? Hindi ko siya nakausap bago man lang siya namayapa. Merna, anak, huwag ka nang masyadong malungkot. Dahil sinabihan mo naman siya na lumayo sa lalaking yon, pero di siya nakinig sa iyo. Siguro, hanggang doon lang ang buhay niya. Kaya pala, Inay, yung huling pag-uusap namin, ay parang malungkot siya. At sinabi niyang naging mabuti daw akong kaibigan at itinuring daw niya akong parang tunay na kapatid. Hindi bali, anak. Hindi ka rin nagkulang sa kanya. Kaya huwag mong isipin na wala kang nagawa para sa kanyang kapakanan. Opo, Inay, pero hindi ko na siya makakasama. Nung nakipagtanan na kay Lauro, simula na yun eh. Sana naging masaya siya sa pakikisama kay Lauro at hindi niya pinagsisihan ang pagtalikod niya sa kanyang ina. Ada, lahat tayo ay may pagkakasala. Kaya huwag mo nang sisihin ang kaibigan mo. Kung hindi rin niya sinunod ang nanay niya na tumutol sa lalaking yun, ipanalangin mo na tahimik na siya saan man siya naroroon. Sana nga po, Inay. Bagay, nakamit din niya ang pangarap na kaligayahan sa buhay niya nang mag-asawa siya. Sana po, Inay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Naging permanenteng driver yung pumalit sa akin. Dahil hindi ako bumalik agad. Buti na lang at natulungan mo ako na makapagtrabaho. Salamat pare ha. Balang araw, makagantihan ko rin ang mga tinutulong mo sa akin. Ano ka ba? Ayaw mo na yun, pare. May kaibigan tayo, hindi ba? Kaya, kailangan na magtulungan tayo. Alam kong masyado kang malungkot ngayon dahil sa pagkamatay ni Celia. Pero unti-unti ayusin mo yung buhay mo naman. Alam ko naman na makakahanap ka po ulit ng kapalit niya. Alam mo pare, ang pakiramdam ko ngayon, ako na ang pinakamalungkot na tao dito sa ibabaw ng mundo. Nako, kalimutan mo na yan. Oo pala pare. Ang sabi kasi ni boss, tayong dalawa ang magkasama sa biyahe. Ikaw ang konduktor ko. Ano? Bakit ka ba doon? Oo naman pare, kesa wala akong trabaho. Mainip lang ako. Dito, malilibang pa ako. Sa bagay, marami ka pang makakasama. Sa pagbiyahe natin. Oo pare, gusto ko na ang trabaho na ibinigay sa akin. Ulitin ko, salamat sa tulong mo sa akin pare. Di pa ako dalawin ng antok. Ano ba naman tong si Mario? Sabi niya, tatawag siya. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ano bang nangyari sa taong yun? Baka sinamahan na iinom na naman yung kaibigan na malungkot daw ang buhay. Sabagay, hindi naman ako interesado sa taong yun. Pero si Mario, matulungin talaga. Lalo na kaibigan daw niya yun. Sana naman tawagan niya ako. O kayo mag-text para alam ko na nakauwi na siya. Di bale, sigurado bukas susunduin niya ako.
dahil day off niya. At malalaman ko kung bakit hindi niya ako tinatawagan. Nang mabuti pa, higa na ako para makatulog na rin. At may pasok pa ako bukas. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Basta naman ang biyahe natin, pare. Nainip ka ba? Masaya ka ba o mahirap ba ka sa mga pasayro? Pasaya na ako, pare. Yun lang, medyo mahirap pa. Dapat na pag-aralan ko ang tamang pamasahe ng mga pasayro sa pupuntahan nilang lugar. Talagang ganyan sa umpisa, pare. Pero habang nagtatagal, sasanay ka rin. Sana, pare, para hindi nakakaya sa mga pasayros na lagi ko pang tinitingnan ang papel na nakasulat ang tamang bayad nila. Huwag ka mag-alala. Maiintindi ng mga pasayros yan. Siyempre, baguhan ka lang sa trabaho. Na dati kasi, ikaw yung driver eh. Diba? O ano, pare, iinom muna tayo ng tigdalawang serbesa para masarap ang tulog natin. Ganado pa tayong kumain. Oo ba? Sige. Yan lang pala eh. Di, pagbibigyan kita. Total naman eh, day off natin bukas, pareho. Okay. Bumili ka muna ng dalawang serbisyo at pulutan. Saka tayo umuwi doon sa mga bahay natin. Alam mo, nahihiya na ako. Tinutulungan mo ako para malibang at sa tulong mo, nagkaroon din ako ng trabaho. Sana, hindi ako nakaka-istorbo sa'yo, pare. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Berna, anak, puyat ka ba? Inaantok ka pa eh. Ano, papasok ka ba ngayon? Kuwan po, inay. Tumawag na ako sa boss ko na mamayang hapon na ako papasok. Dahil hindi pa ako nakatulog ng gusto eh. Kaya matutulog muna ako, inay, ha? Saka ninyo ako gisingin ng alas 11 ng umaga. Sige anak, kung bakit kasi nagpuyat ka. Alam mo naman na may pasok ka. Ano bang ginawa mo at napuyat ka? Hinintay ko kasi ang tawag ni Mario, pero hindi na nakatawag. Kaya bukas, pupuntahan ko sa kanyang trabaho. Sige, magpahinga ka muna doon sa kwarto mo para makabawi ka ng lakas ng katawan dahil sa puyat mo. Opo, inay. Sige po, pupunta na ako doon sa kwarto ko. Nga pala, nag-almusal na ba kayo? Ay, hindi pa. Ay, nako, nakalimutan ko. Kumain ka muna bago ka matulog para makatulog ka agad. Halika doon sa kusina. Sabay na tayong kumain, nag-almusal. Opo, inay, para may kakwentuhan ako habang kumakain. Hindi ko na alam ang nangyari dito sa ating paligid eh. Tara, inay, kain na tayo. Mabuti pa rin, tapos din ng isang biyahe. Makapagpahinga tayo ng mahigit isang oras. Oo, pare. Para ng kondisyon ng katawan natin. At, malakas tayo. Alam mo na, sa biyahe natin. Tama ka, Sa pare. mga paseros. Alam mo, kung minsan kinakabahan ako dahil may mga pasayros na laging nagmamadali. Lalo na sa sukli nila, baka magali. Hayaan mo lang sila. Basta sabihin mo. Para hindi ka magkamali sa sukli nila. Sige, pare. Pupunta muna sandali dyan sa tindahan, ha? May bibili lang. Pare, sino ba yung babaeng nag-aayos ng mga papeles? Bago ba siyang nakasama? Anong pangalan niya? Kung pare si Melba. Dati ng konduktera yan. Pero na-promote, kaya diyan na sa opisina ngayon nagtatrabaho.
Mga kilos niya, hawig kay Celia. Ay, pare. Bakit ganyan naman tingin mo sa kanya? Huwag mong sabihin na may pagtingin ka sa kanya. Pare, sandali At may bibili na ako sa tindahan. Dito ka lang. Ngayon ay lalapitan ko na siya. At makikipagkilala ako sa kanya. Nasa kanyang mga kilos na Celia. Miss? Pwede kitang tulungan para matapos agad ang ginagawa mo. Pwede naman. Pero mapapagod ka dahil ang dami nito eh. Ha? Ano ba itong nararamdaman ko? Bigla na lang ang naakit sa kanya. Umiibig ba ako sa kanya? Ano ito? Ano? Ano kaya ang gagawin ni Lauro sa pagkakataong yon na makilala niya si Melba? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy. At huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.